Henry. Kaya praise God, purihin ng Panginoon at tayo nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kumusta po, youth? Kumusta mga isa? So nakita naman natin kung gaano tayo nabubuhayan pag may icebreaker. So, ang tanong, dun sa mga bagay na nagagamit ba tayo? Nagagamit ba ang buhay natin? So, base sa mga testimony natin ay, siyempre, nakikita sa atin yung buhay na kung ano yung ginagawa ng Panginoon para sa atin at kung ano rin yung gagawin natin para sa Panginoon. So, magkaiba po yun kung ano yung ginagawa natin para sa Panginoon at yung ano ang gagawin din ng Panginoon para sa atin. So, praise God! At siguro, saan ba yung aking... Alam niyo ba yung alam niyo ba yung two truths and a lie? Ayaw. So, yun ang ating games ngayon. So, nais ko sana kahit tagtatatlong kabataan. Pwede bang pumunta dito? Yung represent? Tatlo. O, ikaw rin. O, tatawag na lang ako. Tawag ka na. Sige. Garis. Isa pa. Lalaki. Isang lalaki. Phoenix. Phoenix naman. Kuha ka pa ng sampuan. Trin, ikaw na lang. Ako yung Phoenix. Gusto niya, dalawa na lang kayo kasi magkatabi kayo. Pwede na naman. So, ano ba ito? Meron tayo, Deacon? Magpi-play? Wala. So, ano yung isa? Sige, dito ka na lang. Sige, si Phoenix na lang ang unang-unang example, ganito po. Ganito ang mechanics po niyan. Halimbawa, ako ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Mahilig akong kumain ng mangga. Ako ay may alagang aso. Patingin nyo, ano yung untruth ko or lie? Walang alaga. Ayun. Tama yun yung game natin. So ngayon, mag-iisip na kayo kung truth and a lie at huhulaan nila isa-isa. O ikaw na Phoenix ang una. Mag-isip ka ng dalawang yung totoo. Pumunta ako sa school nung grade 2 pa to. Para mahirap. Pumunta ako sa school. Tapos pinagalitan ako ng teacher ko. Tapos nag-TR ako, tapos Hindi mo ba? Hindi! Favorite color ko red. Mahilig ako sa ulay. Sige, discuss mo na. Okay. Pero kung magdalawang sa untruth. Favorite subject ko yung science. Tapos, cat lover ako. Tapos, next is, naglalaro pa ako ng ML. Ano yun?
Yung mali. Ikaw na ako mag-ahula. Ang nakaula kanina kay Dota. Uy! Favorite ko chocolate. Lagi ako natutulog. Tapos, kompleto devotion. Yan, hindi ka kumakain ng chocolate. Ikala ko ilaw na. Hirapan nyo naman. Hirapan nyo. Okay. Isa akong magalang na bata. Okay, maganda yan. Mahal na mahal ko si Lolo. Kompleto ko din devotion ko. Napakadali naman yata. Paano sagot nila? Hindi kompleto yung devotion. Hindi ka magalang na bata. O yun, hindi na sila nala. Sinapin niya, so wala kang premyo. Okay, sino na? O yan, si Felix na. Nakapag-isip na siya. Mahilig ako sa motor, mahilig ako sa pusa. Sasama ako sa basketball mamaya. Pili ka. Isa ka lang may prize, o? Isa ka lang. Di po amat sa basketball. Bakit? Ba't sila sasama? O sige. O, sino na? O, sino gusto dito? O sige, si Ma'am Jack, isa dito. Last to na lang ha, last to na lang. Diba? Dalawa tayong mabubukay ako dito. Dalawang truth saka isang untruth. Gusto niya lang makimarites eh. Okay. May subject akong values education. May subject akong values education. Dalawa na. Dalawang truth. Pwede ba dalawang dalawang truth? Okay. May subject akong pwede ba may subject akong values education or ESC? Hindi ako nililigawan. At okay, last po ay kompleto devotion ko. Hindi siya pipili. Ang mapipili niya ang magkaka-prize pag nakasagot ng tama. Titoy! Ano yung totoo? Ate, hindi totoo. Nililigawan di ma'am. Hindi ka nililigawan. Ano tama? Marami na niligaw eh. Yung tama?
Wala na, hindi ka na. Tama ba yung langga? Ano yung truth doon? Nakasagot ka yan, iba na lang. Dapat mahulaan niya yung truth. Ano? Ang doon ay yung may hawak ako, yes. Wala po akong sabi pa. Values. Okay, wala. Sagot, isa pa. Isa, last na lang. O, sino? Si Rosa daw, si Rosa. O, yan, last na. Wala, requested eh. Wala tayong magagawa. No. Buntis ako. Wala. Okay, alam natin. Diba? Okay. Mahirap-hirap naman. Okay. Pangarap ko maging teacher. Pangarap ko maging teacher. Mahilig ako sa sinigang. Ay, oo. Magiging... Pangarap ko maging teacher. Mahilig ako sa sinigang. Galit ako sa mga batang makukulit. Si Chloe. Pangarap ko maging Si Phoenix. Sasagot ka lang naman eh. Galit ka sa mga batang makukulit. Yun yung truth. Pangarap ko maging teacher. Tama siya. Ang sagot niya, tama ba? Wala. Ang truth. Okay. So, yan. So, ilan lang ang may load? Isa lang? Gusto niyo ba? Isa pa? Yung bisita natin. Baka pwede. So, okay. Kami volunteer tayo. Yan. Praise God. So, natuwa siya. Hello, hello. Ako ay 16 years old. Ako ay 16 years old. Number 1. Ako ay consistent with the honors. Consistent honors. Favorite color ko kulay red. Favorite color ko kulay red. So, mamaya, bigyan mo sa akin number mo, ha? O, pakisend na lang sa akin yung number ninyo. Okay? So, mabibitin kasi tayo. Mamaya na lang ulit, pagkatapos ko. So, purihin ang Panginoon.
So, praise God. Praise God. Natuwa kayo sa ating activity. So, ngayon, kaya po yan ang ating ano ngayon, napili kong ano natin, icebreaker natin, activity. Kasi related po ito sa ating pag-uusapan ngayon. Sino po sa inyo ang nakakakilala sa Queen of Persia? Dating naging Queen of Persia. Oh, wala mo na mag-search. Walang Google. Wala. So, wala. So, sirit na. Wala kasi may load to kapag nasasagot ka sana eh. So wala nakakahula. Nakasagot na kasi si Marian eh. Yung kasi nakakasagot, si Marisha. Marisha, guess. Ano? Sino? Esther? Ano? Esther. Ano yung dating pangalan ni Esther? Ay, ikaw? Ha? Wala. So, tama si Marisha, Esther. Pero yung dating pangalan ni Esther, ano? So, wala nakakamula. So, dako na tayo ngayon sa ating Word of God. So, purihin ang Diyos. At kumaya na lang tayo mag-incident. Hallelujah. So, ito ang ating pag-aaral ngayon. So, nung pinili ko itong woman of God. So, hindi na muna ako pumunta sa men kasi napakaganda po ng turo tungkol kay Esther. Purihin ang Diyos. So, si Esther ay sobrang talaga siyang maganda siya. Sobrang siyang magandang na queen talaga. So, alam niyo po ba, si Esther po ay, yung book po ng Esther, kasi by curiosity ko, may nabasa kasi ako na, talaga yung parang, totoo kaya na, ang book of Esther ay, hindi po nabanggit ang pangalan ng Panginoon? Agree po ba kayo doon? So, binasa ko po ang Esther. Parang ulit ko, kaso nga lang, hindi ko rin talaga makita kung may nabanggit na God. So ngayon, similar po sa, ito yung pumasok sa isipan ko, naging curious ako, bakit walang nabanggit na pangalan ng Panginoon. So kayo, kung gusto nyo basahin ulit at mapakita nyo ang buong book po ng Esther, kung may makita po kayong nabanggit na pangalan ng Panginoon. So, di ba, alam niyo sa atin personally, ngayon, ang nangyayari sa California, sa LA, di ba? So, anong tawag sa kanila? Napaka-alarming, hindi naman lingid sa alaman ng lahat. Ang LA, California ngayon ay halos 1,200 hectares ang susunog, mahigit, more or less. Kasi nga, yung isang host doon, nagbiro, na anong biro niya? Godless town. So, by ko na-curious ako, bakit kayo walang nabanggit na God sa book ng Esther? Pero, ngayon, alam niyo po ba si Esther ay ginamit ng Panginoon? Alam niyo ba na ang angklat ng Esther ay ginamit po si Esther? Excited ba tayong malaman? Bakit? Excited kayo, no? So, handa na kayo na makinig? O mag-change yung ating kaisipan ngayong hapon? Handa po ba tayo? Na mag-change yung ating pananaw like Esther? Si Esther po ay ginamit personally ng Panginoon. So, special po ang book ng Esther sa kasaysayan ng Bible. So,
makikita natin dito yung mga great takeaways natin as we go on sa ating Word of God. Makikita natin paano ginamit ng Panginoon si Esther. So, sino ba si Esther? Siya ay hidden hand of God. Naniniwala ba kayo? Kasi sabi ko kanina, bakit hindi nabanggit ang pangalan ng Panginoon sa buong book ng Esther? So, diyan pinakita na hidden hand of God si Esther. Ngayon po, sa buong book po ng Esther, marami tayong makikitang takeaways at magagamit natin ngayon, modern days, sa ating modernong panahon, ay until now kasi, ang Jewish community sa Israel ay ginaganap po yung Purim. Ano ba yung Purim? Yung Purim daw po means vibrant, makulay na holiday po sa mga Jewish people. Ibig sabihin sa Israel, sa ibang nation na mga Hudyo. Ang Purim po kasi, ito daw po ay yearly sineselebrate every 14th day of Hebrew month or Adar. Yung Adar po, ibig sabihin, Israel calendar. Sino familiar sa Israel calendar? So, natulala kayo. So, ngayon, ang Israel calendar ay, ito daw po, ang ibig sabihin ng Adar kasi, alam niyo po, sa science, di ko alam kung sinuturo ito. Ang Israel daw po kasi ay gumagamit ng Adar. Ibig sabihin, yung Adar po ay Israel calendar, pero, alam niyo ba, may Hebrew calendar at Philippine calendar. So, ngayon po, ang Hebrew calendar ay nakabase sa moon. Ibig sabihin, based on lunar. Tayo, saan tayo nakabase? Philippine calendar, araw. Yun po ibig sabihin ng Adar. Every 14 days, sineselebrate yung Purim. So, purihin ang Diyos. Alam niyo na yung Hebrew calendar? Lunar, moon. Ibig sabihin yung pag-angat ng moon, doon nag-i-start yung ng oras. Tapos sa atin, dito sa atin, di ba, parang mag-uumpisa tayo sa oras na maliwanag na. O kaya solar, ibig sabihin sa Philippine calendar. So magkaiba yung calendar natin. So lunar, saka solar. Natutunan ba kayo? Purihin ng Diyos. So, kagaya ng buko ni Esther, ang dami natin pwedeng matutunan. History pa lang yan. Pero balik tayo kay Esther. Kanina, tinanong ko, ano yung unang pangalan ni Esther? Nabanggit ko kanina, si Hadassah. So, si Hadassah ay talagang sobrang maganda na. Sobrang maganda daw talaga siya. Napili po siya na pagandahin ng eunuch o kaya king eunuch. King eunuch, ibig sabihin ng eunuch, yun po yung malapit sa hari. So, ganun ang istorya ni Esther. So, ngayon, si Esther po, ang nangyari sa kanya, kung ating babagtasin, makikita natin yung iba't ibang lesson kay Esther. Yung mga hidden hand of God. So, makikita natin si Esther, makikita natin dyan yung paano siya paano siya ginamit ng Panginoon sa kalakasan, to inspire others, at totally, matransform po tayo lalo sa ating pananampalataya. Gusto ba natin yun? Gusto natin matransform na yung ating pananampalataya like Esther? Gusto po ba natin? Amen? So, tignan natin. Bagtasin natin ngayon ang Book of Esther. So ngayon, dahil nga si Esther ay ginamit ng Panginoon, hidden hand of God, ang una kong point ay, ang Panginoon ay palaging kumikilos sa likod ng ating mga buhay. Naniniwala po ba tayo doon? Amen po? Alam niyo po, yung ating kanina, yung ating Word of God ay related po dito. So, hindi po nagkalayo ang Word of God kanina kasi talagang yung great works po na ating accelerated blessing ng Panginoon sa atin ay ganito rin ang ginawa ng Panginoon
Pero si Esther po kasi ay may pinagdaanan. Pero sabi nga, accelerated pa rin mabilis na blessings or pagpapala kasi kumikilos ang Panginoon sa atin palagi. Bakit? Tignan natin ang Esther 2:12. Ano sabi dyan? Bago humarap ang isang babae sa hari, kinakailangan matapos niya ang isang taon ng pagpapaganda. Sa unang 6 na buwan, magpapahid siya ng langis ng mira sa katawan at sa susunod na 6 na buwan, magpapahid naman ng mga pabango at iba pang pampaganda. So, kita niyo po yung proseso kay Esther ay napakabigat bago siya iharap sa hari. Ng bless ng hari dati. Yung magiging queen ng hari ay magpapaganda ng isang taon. Wala siyang ibang gagawin kundi magpaganda lang. Di ba po? So, sa pagharap po ni Esther sa hari, hindi po basta-basta. Hindi lang basta voluntaryo din. Siya po ay selected din. Di ba? Andun din alam niyo yung pinagdaanan din po ni Esther? Andun yung mahiwalay po siya sa kanyang tanging kamag-anak na si Mordecai. Pagbasahin niyo po yung Esther, napakaganda po. Si Mordecai po ay tiyuhin ni Esther. At si Esther po ay ulilang lubos. So, ganun po kahirap yung pinagdaanan ni Esther. Now, pero sa kabila po nito, sa buhay po ni Esther, ay na-bless po tayo. Bakit? Dahil alam ni Esther, God is working po according to His perfect will. Kahit sa kabila po ng negative situation na out of control ni Esther, ay si Esther ay nagpapakita dito. Makikita natin kung gaano siya ginamit ng Panginoon. Makikita natin siya kung gaano siya nakita yung result ng ginawa niyang pagtsatsaga doon sa pagpapaganda, doon sa pagsasayas. Kasi po, hindi basta-basta yun. Yung kanyang mga pinagdaanan. Kaya, itong passage na ito, yung alam niyo po, yung King Eunuch, siya po ay symbol of God. Na, kaya nga sabi nga, hindi po nabanggit ang name ng Panginoon, pero meron po ditong pinapakita yung King Eunuch, ibig sabihin yung parang malapit po sa hari na nag-aalaga doon sa mga babae. Siya po yung ginamit, it symbolize po na ito ay as Holy Spirit or symbol of the Holy Spirit. Kaya tulad po ng ginawa ng Lord kay Esther, siya po ay yung King Eunuch na yon, siya ay working behind. Alam niyo po ba? Nag-gets niyo po ba? Gets ba natin? Working po behind, kahit na may tabing yan sa paningin natin, minsan kasi, parang kala natin, hindi po nag-work ang Panginoon sa atin. Kasi nga, may tabing. Pero ang katotohanan niyan, may tabing sa ating harapan, pero ang katotohanan niyan, ang Lord ang nanguna na doon sa pupuntahan natin. Yung paningin natin ay minsan shield. Pero, ang katotohanan niyan, talagang, si Lord ay working po behind doon sa ating paningin. Naniniwala po ba kayo doon? Just like Esther, may mga proseso na ginawa sa kanya na para sa kakabuti niya. Diba? Amen po ba? So ngayon, naniniwala ba kayo dyan? Ang Panginoon ay palaging kumikilos sa likod ng ating mga buhay? Amen? Kahit na may pagsubok o may pagdadaanan, kasi si Esther dyan, 1 taon na nagpaganda. Kumbaga, parang may proseso po talagang ginawa para kay Esther. At yun ay dumaan po doon sa King Eunuch. Basahin niyo po yan. Marami po tayong matututunan sa King Eunuch. Kasi sa buong buong book po ng Esther ay 10 chapters yan. Ay, 10 ba? So, tignan pa natin ang pangalawa kong puntos. Ang sumusunod sa gabay ng Banal na Espiritu ay lubhang napakalaga. Naniniwala ba kayo dyan? Sa guide po or yung pagsunod natin, kung nararanasan natin ng banal at makapangyarihang Espiritu, sabi niyan, ay mahalaga po. Sobra pong mahalaga. Sabi sa Esther 2:15-16, ng ika-10 buwan ng Tibet at ika-7 taon ng paghahari ni Ahasuerus
dumating ang araw na si Esther na ang iharap sa hari sa palasyo. Sinunod ni Esther ang mga payo ni Hegai, ang pinulong nangangalaga sa kanila sa tahanan ng mga babae. Yan yung po yung binabanggit ko na King Eunuch, si Hegai. So, isinuot niya ang damit na sinabi ni Hegai, sinuot niya ang damit na sinabi ni Hegai na isuot niya. Ganun na lang ang paghanga at papuri ng mga nakakita sa kanya at dinala siya sa palasyo ng hari. So ngayon, dito po sa instruction ng King's Eunuch, sabi nga, by following po yung order po and guide of the Holy Spirit, bakit po lubang napakahalaga? Sa book po ni Esther na makikita natin ay, ito ay may gabay talaga ng ng Espiritu. So ngayon po, ang eunuch po na ito ay, sabi ko kanina po, nag-symbolize po siya as guidance of the Holy Spirit. Ano ang kanyang ginawa? Siya po ang nag-prepare to meet the King. Amen po ba? Just like Esther, tayo yun. Just like Esther, ay yung King Eunuch po, kagaya po ng ni Esther, siya ay prepare ng eunuch papunta. So yung, sabi ko kanina po, yung eunuch, siya po ay nagsisimbolize as the Holy Spirit, di ba po? Gets ba natin? So ngayon, siya po ay nag-prepare to prepare us to meet the King, our Lord Jesus, for second coming. So tayo po, katulad ni Esther, ay labis na kailangan natin ng guide ng Holy Spirit. So ito po ang mga pinagdaanan ni Esther. Mapapansin din po natin na sinabi sa Bible, whatever Hegai advice, ito Holy Spirit po ito whatever Hegai advice, ordered, and recommend, si Esther ay sumunod. Whatever, kahit ano pa yan, kailangan niyang sumunod kay Hegai. Gets ba? Kasi siya ay King Eunuch. Kapag hindi niya sinunod si Hegai, ano nangyayari? Diba? Hindi siya iharap sa hari. Kasi siya ang punong tagapangalaga doon sa mga nais ng Panginoon, nais ng si Hegai, nais ni Hegai na iharap sa hari. Gets ba natin? So ngayon po, kung ating mapapansin, si Esther ay sumunod without questioning. Hindi po siya, di ba? Kung babagtasin natin ang buong Esther, wala po siyang complain. Bakit ganun? Wala po talaga siyang sinabi na parang wala siyang ibang ginawa, kundi sumunod lang. Sunod lang siya sa instruction. Ganun po ba tayo yun? Ganun po ba tayo? So ngayon, at dahil nga sa pagsunod ni Esther, ito po ay nagbigay ng malaking impact sa kanya. Kasi nga, nung iniharap siya sa King Eunuch, sa hari na si Xerxes. So si Haring Xerxes yun. Haring Xerxes, ano ang nangyari? Natuwa po yung hari kay Esther. So ngayon po, kasi po, kung ano yung guidance po kasi na sinusunod natin, ano yung kapalit nun lagi para sa atin? Amen? Ano ba yung kapalit na nangyayari sa atin kapag tayo ay sumusunod? Especially sa magulang natin, huwag na natin ibahin. Ano yung nagiging reward natin? Di ba po? Kasi po, eto si Esther po talaga dito ay wala siyang ginawa kundi mag-obey na lang Obey siya ng obey. Ano ba yung kailangan na obey ni Lord sa atin? Ano yung obedience na kailangan ng Panginoon sa atin? Di ba? Ito yung 3D yan The obey that we need for God ay kailangan the obedience to have a desire. The obedience that God demand. The obedience that God deserve. Yun po yung 3D na tinabanggit ko. Kailangan natin yung obedience of God desire, yung obedience of God what He demand, yung obedience what He deserve. Sa Panginoon, paghaharap tayo, ano ba yun? Ano ba yung
desire, demand, and deserve. Di ba? Pag yun ang napanatili natin sa ating buhay, yung 3D na yan na pag-obey, just like Esther, at sumusunod tayo sa promptings ng Holy Spirit, anong mangyayari, di ba? Tayo ang mag-guide. Meron kasi gabay tayo ng banal at makapangyarihang Espiritu. Amen? Amen ba? Kanina, ingay-ingay na. So, tingnan pa natin. Ano ba ang kalagayan ni Esther? So, ngayon, ang buhay natin, di ba? Agree ba tayo dyan, youth? Ang buhay natin ay hindi palaging perfecto? Perfect ba ang buhay natin? Ngayon, sa ating buhay, pag umuwi tayo sa tahanan, anong nakikita nyo? Ano ang mangyayari? Perfect ba? Di ba parang marami, pag uwi natin mamaya, maraming sasalubong na gawain, maraming sasalubong na question, nasaan yung ganito, nasaan yung ganyan, maglinis ka naman, gano'n, mag-ayos ka naman, di ba? Buhay natin yan, palagi hindi po perfect. Pero tingnan ninyo, sabi sa Esther 3:5, nang makita ni Haman na hindi yumukod sa kanya si Mordecai para magbigay galang, nagalit siya ng labis. So sabi ko kanina, agree ba kayo dyan? Hindi po perfecto ang buhay natin. Sabi kasi sa banal na kasulatan, marami po tayo makikita na nagpo-provide sa atin ng conflict. Di ba? Kapatid pa lang natin. Sabi, kaklase pa lang natin. Teacher, ay, baka mamaya. Pero teacher natin kakabuti yan ha. Kasi nga, bibigyan kayo ng assignment. Samantala siguro nyo, conflict dun sa pinapagawa sa inyo ng ano, di ba? Na magulang nyo. Hindi po. Huwag ganun ha. Huwag ganun ang kaisipan natin. So ngayon, marami pong opposition. Di ba? May mga oppositions. At meron ding evil intentions. So ito yung nakakatakot. Yung evil intentions sa atin, ng mga kapwa natin, ano yung nangyayari? Yung evil, intentions ng ibang tao. Di ba mahirap? So si Mordecai po, dito, yung kamag-anak po, yung Tiyuhin, ibig sabihin, Tiyuhin na po kasi ito ni Hadassah o ni Esther. So ngayon, sa kamay po ni Haman, ay talagang, nung binasa ko po kasi ito, binaybay ko yung buong Esther, si Haman po kasi ay isang pinagkakatiwalaan din ng hari. So ngayon, hindi po lang kaya kasabi dyan, hindi, gusto niya, yumukod siya, magbigay galang ng gusto, parang lumuhod, or ganun ang gusto ni Haman kay Mordecai. So iba ang plano ng Panginoon. Kaya sabi, ang buhay natin hindi palaging perfecto, may oppositions. So ngayon, pwedeng maraming mag-cause ng trouble sa atin. Pero sabi nga, kagaya po ni Esther, ang buhay lagi natin ay hindi po perfect. So si Esther may pinagdaanan. Si Mordecai na kamag-anak ni Esther, may pinagdadaanan din. Lahat tayo may pinagdaraanan. So i-accept natin yung fact na yun, pero kailangan, sabi nga kanina, we need the promptings, yung gabay ng banal at makapangyarihang Espiritu. Hindi po natin makakaya yung mga sinasalubong nating problema, yung mga sinasalubong nating gusto man, pero the Lord is working behind. Doon sa una kong puntos. Ganun si Lord. Kasi nga, siya ay working siya behind the scene. Behind the curtain. Kung mayroong curtain na dyan, nandun si Lord. Para tayo ay gabayan niya. So ngayon, nagpapakita po ito, pero dahil nasa pinagdaraanan ni Esther, nagpapakita po talaga ito ng comforting na katotohanan. Ano yung katotohanan yun? That God is always there to really help you. Naniniwala po kayo? Na God is always there to really help you. Walang ibang tutulong sa atin. And God is really help us. Amen? Amen? Amen. So ngayon, next. Kung hindi tayo ang gagawa, itong mahirap kung hindi tayo gagawa ng aksyon para sa Panginoon, siya po ay gagamit ng iba.
Ito ngayon ang problema sa atin. Ating mga kabataan, ito naman ang sinasabi niya kay Esther. Huwag mong isipin ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas. Dahil sa palasyo ka nakatira. Kapag kahit na manahimik ka sa panahon ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo, pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga, kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang mga kapwa mo, ay ang mga kapwa mo mga Hudyo. So ngayon, youth, let's come to realize this reality sa buhay natin, ha? Tingnan po natin. Alam natin kung alam naman natin na kung sadyang mananahimik lang tayo, di ba? Kung sadyang mananahimik na lang tayo at walang aksyon na ginagawa, tanong, may mangyayari ba? Pag nananahimik tayo, walang mangyayari, di ba? Andun ka lang. Hindi po talaga walang mangyayaring iba. Walang mangyayaring kumbaga, proseso ng Diyos kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo gagawa. Ano gagawin ng Panginoon sa'yo kung wala kang ginagawa? Tulad ni Esther, na nag-prepare ng 1 year para lang humarap sa king. Ito, symbolize lang ito, yung pagharap natin on the second coming of God, of Jesus. Ito lang nagsisimbolize ko sa atin yan. Kung tayo, nananahimik lang sa tahanan, praise God, at tayo mga youth ay nandito, kayo. Para makinig sa salita ng Panginoon. Ito po yun, paghahanda, preparation, ang ginagawa ni Esther dito, to meet the King. Who is the King na yan? Si Jesus. Diba? Amen po ba? Kung i-compare natin yung sarili natin, tayo ay parang Esther. To meet the King. Amen? Ang talatang ito po ay sa 13, Esther 4, 13 to 14, ano sabi dyan? Ito naman ang pinapasabi. Ay, so nabasa ko na yan. Mahirap po kasing itong kalagayan ni Esther eh. May mga conflict, di ba sabi ko kanina? Ang kailangan natin kalang galaw at kilos na yung nais po ng Diyos sa atin. Ano yun? Ano ba yung God's perfect will na tinatawag? Yung God's perfect will, ito po yung sabi ko kanina, yung desire, demand, and deserve. And it ultimately po kasi, if you want to discern the perfect God's will and perfect plan, ito yung sekreto. Dapat, alam niyo po ba, para makamit natin yung 3Ds na yan, dapat alam natin at clear sa atin yung God's will at human will. Ano yung God's will? Ito yung 3D. Yung human will, ito yung choices mo. Amen? Kayong mga kabataan pala, ano yung God's will? What God desire, demand, and deserve. Ano yung human will? Ito yung freedom nyo. It's a choice. Diba? Sabi nga, kapag tayo ay binigyan ng freedom to make good choices, yun yung human will. Pero dapat nga, sabi ko nga, to make good choices. Huwag kayong manahimik na dyan lang. Good choices ang isipin natin. Huwag tayong magdidesisyon ng alam natin, ikakasama natin, alam natin for the future, ay ikakasira. Yung tipong alam mong malalagapak ka, yun ka pa rin. Kaya po, good choices ang ating gawin. Si Esther po, good choices, hindi siya nagreklamo, sumunod na lang siya ng sumunod. At ginawa siyang hari, ay ginawa siyang reyna. Amen? Ganun ba? Gusto niyo bang maging reyna rin? Tayo, alam niyo po ba? Reyna tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi siya ang groom. Ay, tama ba? Bride, abaliktad. So, tingnan niyo po. Di ba? Ganun po tayo. Kasi nga dito, di ba may kasabihan na life is not a matter of chances, but it's a matter of choices. So, yun, it's your choice. Choice mo na maging top honor ka lagi sa school. Choice mo na manatili yung mga grades mo matataas. Choice mo na sumunod palagi sa Panginoon. Diba? Napakasarap na alam mo
kung ano yung nagmamatter na choice para sa buhay mo, para sa future mo. Esther, become a queen kasi nga, sinunod niya yung instruction po ng king's eunuch. Amen? Ganun tayo. So ngayon, harap tayo sa Panginoon. Ano tayo? Saan na tayong level? Sa gawain, ha? Sa Bible study natin. Nakakalimot. Amen? Huwag po nating sayangin. Kasi nga, instruction na to, alam naman natin eh, kung kailangan to. Tapos, magsasabihin niyo sa testimony, pag nakaka-attend ako ng Bible study, mga Bible study, hindi ako namang problema sa school, nilalayo ako sa kapahamakan. At talagang hindi ako natutuliro sa mga subjects ko. Di ba? Tapos ngayon, hindi naman kayo nagpapakita dito. Nasa testimony niyo, ganun. Anong nangyayari? Sinungaling. Naku po. So yun po, talagang it's a matter of choice, it's not a matter of chances. Ganun lagi kasi tayo. Chance ko naman to eh. Hindi. Kung ano magmamatter sa Panginoon at kalulugod ng Panginoon, doon po tayo. Amen? Amen. So, now, kabataan, kung kikilos ka na rin lang, gusto mo, di ba? Kung kikilos ka na rin lang, gusto mo yung pagpapalang mula sa Diyos. Then, work it out. I-work out niyo po. Salamat sa Panginoon. Sa buhay ni Maritoni, meron niya ng kaluluwa na nadala. Ibig sabihin, nagmi-ministeryo siya sa kanyang working days. So, praise God. Kasi po, nakaamba na minsan yung blessings na dapat para sa atin, pero hindi natin nare-receive kasi hindi natin nararanasan. Kasi nga, yung chances, hindi na grab. Yung choices natin, doon ka na lang, kontento ka na lang, ano pangyayari sa buhay natin? So, purihin ang Panginoon, sumunod lang po tayo sa God's perfect will, huwag tayong papayag na mapalayo lagi sa God's perfect plan. Diba? Kaya Esther. So, remember po yun, isang illustration po kasi sa mga Israelites, yung disobedience nila sa wilderness, diba? 40 years silang nagpalibot-libot, 40 years silang gumahala-gala. Dahil sa katigasan ng ulo nila, katigasan nila na hindi sa pagsunod, hindi sila sumusunod, 40 years silang gumahala-gala. Paikot-ikot na lang sila. Ganun ba gusto natin? Diba? It's a matter of choices sa bataan. So ngayon, we need to live in God's perfect will ba? Requirement po yan. Requirement po ng ating commitment to obedience, willingness to trust His guidance, and a desire na hanapin palagi ang bawat kalooban ng Panginoon sa atin. At ang mangyayari sa atin ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng bagong kaisipan. Once tayo nahanap natin yon, kung hindi tayo gagawa ng aksyon, hindi tayo magkakaroon ng bagong kaisipan, hindi matatransform yung ating alignment sa buhay. Paano yung alignment na yun? Ano ba yun? Yung guidance ng Holy Spirit sa atin. Diba? Just like Esther, dumaan po siya sa butas ng karayom. Difficult situation, difficult scenario ng buhay, difficult na problema. Pero still si Esther, right? Dahil sa pagsunod at pagtitiwala niya sa king's eunuch, on the other side ko, andon ang Diyos kumikilos. Diba? Para sa atin. Lagi lang natin alalahanin na dahil ginagawa mo po yung purpose mo dito sa lupa, ginagawa natin yung purpose natin sa lupa, diba? At dapat intentionally yung pagkilos natin para sa Panginoon. Diba? May intention ba tayo na para sa Panginoon yung ginagawa natin? Amen. Kasi nandito kayo ngayon. Intention po yan. Kasi kung gusto nyo lumipan, uwi kayo sa bahay, matutulog na lang eh. Diba? So, praise God. So, hindi po sa atin ang lahat ng ginagawa, hindi po sa atin kasi yung lahat ng ginagawa natin, hindi eh. Sa Diyos po lahat ng ito. Diba? Naintindihan ba natin yun? Yung ating ginagawa ngayon sa pag-attend, sa pagsunod, sa pagpili ng mga choices natin, lahat yan sa Panginoon, wala sa atin. God's plan is ultimately for our own good. Lagi po, yung God's plan ng Panginoon para sa atin, para dun sa ating kabutihan, for His glory. Amen?
Okay, amen po. So yun. Hindi po para sa atin. Huwag natin kunin kung ano yung para sa Panginoon. Kasi para sa Panginoon itong ating ginagawa. Ano man yung ating mga ginagawa ay para sa Panginoon. Next. Manatiling na sa presensya ng Diyos bago humarap sa mga problema. So ngayon po, alam niyo po ang nangyari kay Esther dyan? Ang ginawa ni Esther dyan, so tatin ko na lang, ang ginawa ni Esther dyan, sabi niya, yung mga kanyang kapwa Hudyo ay nag-set siya ng pag-aayuno. Ano yung pag-aayuno? Siyempre, prayer and fasting. Di ba? Binigyan niya ng habilin. Ipag-ayuno niyo ako. Kasi nga, si Esther, nung iharap na siya sa King Xerxes, ayan po, malapit, alam niya na ay iharap siya, ang ginawa niya, ano siya, nagbigay siya ng instruction na ipag-ayuno niyo ako. Ibig sabihin, nagkaroon po ng prayer and fasting. So ngayon, this is applicable po sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. Kaya yun, ano man yung ating mga pinagdaraanan, mga nararanasan, nakikita nyo man. Wag po tayong ito, just like Esther, gawin natin yung pag-ayuno. Amen? Never po dapat tayong humarap sa Panginoon without having been the presence of the Lord. Huwag tayong naharap na sa problema kung hindi tayo handa. Dapat nasa presensya tayo ng Panginoon, humingi tayo ng tulong, ng gabay, para tayo, bago tayo humarap sa Panginoon, diba? Para tayo guide tayo, kailangan mag-prayer and fasting din po tayo, just like Esther. Let's do our part po, youth. Hindi po basta-basta yung buhay natin dito na ating pinagdaraanan. Yung tutulong po kasi sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. At makikita na lang natin, di ba? Once na ginawa natin yon, manatiling na sa presensya ng Diyos bago humarap sa mga problema, once na ginawa natin yon, talaga? Nagawa ko yun? Nagawa natin yun? Talaga lang natapos natin yun? Di ba naranasan po ba yun? Talaga, na-accomplish ko yun? Di ba? So kung ganun po ang ating pananaw, makikita na lang natin God is working behind the scene. Amen? Amen po ba? Pero beware po ito beware kabataan. Kaya po naganap yung mga purpose na yon sa atin, yung mga nangyayari na magaganda at hindi maganda. Yung mga naganap, yung mga kasagutan at kaganapan at nakalusot tayo sa lahat ng issues ng buhay natin, sa lahat ng problema natin, i-take credit natin for the Lord, hindi po sa atin. Kay Lord lang. Amen? I-take credit natin sa ating Panginoon. Kung ano man yung mga issues of life na nangyayari at nasolusyonan, sa Diyos natin ibigay. Kasi si Esther, ganun po ang ginawa niya. Nag-prayer and fasting po siya. Amen? Next. Ang Diyos po natin ay kaya tayong bigyan ng sagana. Ito ay higit pa sa ating mga iniisip at inaakala. So ngayon, ito yung words po kasi kanina ni Pastor Dante sa ating Sunday service kanina. So ngayon, sa pagbaybay natin ng Book of Esther, tingnan natin kung gaano kumilos ang Diyos sa mga magagandang bagay para sa atin. At kaya ng Diyos po na ibigay sa atin yung mas higit kaysa sa ating hinihiling. So si Esther, ano ang nangyari kay Esther? Ano ba ang tanong ano ang sabi ng King Xerxes kay Esther? Sabi niya, nagtanong ang hari sa kanya, ano ang kailangan mo, mahal na reyna? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian ko. Gusto niyo ba yon? Ang sarap, di ba? Once na ganyan ang nangyari sa buhay natin, di ba? Tinanong siya, kahit ano ibibigay ko sa iyo. Ang sarap, di ba? Kung ganun po tayo sa magulang natin, ano ang gusto mo, anak?
kaya kong ibigay sa'yo lahat ng pera ko. Di ba? Lahat ng gusto mo. Ano ba kahilingan mo? Anong gusto mo sa birthday mo? Mga ganun naman magulang natin eh, mga simpleng request. Pero once na natutugunan natin, pero tignan niyo po ang nangyari kay Esther. Diba? Ang sarap lang isipin na maski kalahati ng kaharian ay kayang ibigay kasi ganyan po si Lord sa atin. Diba? Si Lord po, kaya nang ibigay sa iyo. Ultimo nga buhay niya, inibigay niya sa atin. Ano pa kaya? Yung mga simpleng issues of life natin, di ba? Esther knows her life. It as actress po, si Esther dito yung buhay po ni Esther dito nung pag-arap niya sa king ay nasa risk na kalagayan. Pero ang kasagutan niya, dahil din sa pag-aayudan, prayer and fasting niya, anong kasagutan? Half of His kingdom. Ganon po si Lord sa atin. Kaya niyang ibigay half of His kingdom. Sabi nga, sa Efesio 3:20-21, diba? Sabi nga kanina, ito po yung message kanina eh. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa ating hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya sa magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen po ba? Diba? Kaya niyang bigay abundantly, exceedingly sa lahat ng kahilingan natin. Kaya kabataan ito po, this is how God's working in our lives. Diba? Kaya niyang ibigay. Kasi nga, basic lang po sa Panginoon. Basic diba? Basic lang po sa Panginoon, basic lang po sa Diyos yung ating mga iniisip at inaakala. Basic lang po na kaya niya tayong pagpalain. Basic lang. Basic lang yan. Tayo nga, nasasabi natin. Uy, kaya mo i-solve yan? Wala, basic lang yan sa akin. Ganun din si Lord sa atin. Kala nyo ba? Basic lang yan eh. Diba? Nasa word, tayo, pero si Lord ay kaya, beyond na dun eh. Beyond on our imagination and expectation. So ngayon, kaya tayong pagpalain more than, di ba? Kaya tayong pagpalain ng Panginoon more than that you deserve. Ano ba yung ginawa mo para sa Panginoon para pagpalain ako? Ako, paano ba ang ginawa ng Panginoon sa akin para pagpalain ako? Ganon. Kasi ba yun? Ibig ko sabihin doon? Wala ka namang ginagawa pero pinagpapala ka ng Panginoon. Di ba nakakahiya minsan? May nagawa ka na para sa Panginoon, tapos pinagpala ka. Di ba? Makikita natin yung sarili natin na may kakulangan, may kakapusan. Pero, just like Esther, nakakahiya po tayo. Ako, personally, nahiya ako sa Panginoon pag wala akong nagagawa. Ano ba? Ganito na lang ba yung purpose natin sa buhay? Andun na lang ba tayo? Hindi na tayo mag-work out? Di ba? Napakasayang yung buhay natin pag hindi natin ginamit ng totoo para sa Panginoon. Kaya ngayon, youth, i-challenge yung mga sarili ninyo para mapagpala kayo more than you deserve. Ano ba yun? Ang hirap, di ba? Hindi mo nga deserve, pero pinagpapala ka ng Panginoon. Napakabuti pa ng Panginoon sa atin eh. Amen? Pero isipin nyo, kaya ibigay ng Diyos mas ikalahati ng kingdom niya. Praise God! So, hindi mahalaga ang inyong mga pinanggalingan. Magagamit ka ng Diyos sa mga gandang layunin. Just like Esther, di ba sabi ko kanina, si Esther ko ay galing sa mahirap. Galing siya sa orphan siya, ulila. Pero ang siyang ginamit ng Panginoon para iligtas yung mga Diyos. Di ba? Ang kanyang mga kababayan ay gustong ipapatay ni Haman na malapit sa hari. Gusto niyang ubusin, lipulin lahat ng mga Hudyo. Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong hari? Si Haman yung hinanda ni Haman na patusok na mataas, si Haman ang tinusok doon. Basahin niyo po yung buong book ng Esther at mag-challenge kayo. Amen? So, dito po, in verse na ito, kasi si Ham ay hamak na ulila po talaga. Walang magulang si Esther. Pero despite ng kanyang kahirapan,
si Esther ay ginamit ng Diyos for the better plans of God's for the Jews. Itong plano ito ay ano, she became a queen, sabi ko kanina. Queen of Persia, si Esther. At bukod po sa pagiging reyna niya, siya ay ginamit ng Diyos para may ligtas ang libo-libong mga Hudyo. Kaya kabataan, tulad ni Esther, pwede tayong maging king and queen. Diba? Amen po ba? Last. Manalangin tayo para sa kakabuti at palaging makinig. So ngayon po, bago tayo, si Esther po kasi dyan, similar po doon sa aking kanina na prompting of the Holy Spirit, we need the guidance of the Holy Spirit. Ayan po kasi yan. 2:12, bago marang isang babae sa hari, ay na po yun. So ngayon, ang idadagdag ko lang dito, ano ba yung kahalagahan? Yung pagdidiin ko na paano si Esther kasi paano siya enable diba? Parang winord out ng Panginoon si Esther para makasunod dun sa kalooban ng Panginoon. Ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa ng Panginoon para sa kanya? Behind the scene. Ano ba? Nagigets ba yung ibig ko sabihin? Nakukuha ba natin? Ano yung pag-enable sa'yo ng Panginoon para magawa natin yung mga bagay na imposible? Beyond, exceedingly and abundantly. Diba? Ang sarap lang isipin na kasi si Esther po kasi dito, ang pagdagdag niya dito sa kanyang pagsunod, yung kanyang sobrang pakikinig. Yung sobrang niyang pakikinig sa mga instruction at ito ay binorm out niya ng 1 taon. So yun, ito sa everyday nating battle, you must pray everyday. Hindi lang sa kadalanan be able to listen. Dapat, ang kadalanan ng ating pakikinig, dapat enable tayo to listen the promptings of the Holy Spirit. Paano natin kaya makikilala, paano natin ma-discern yung mga bagay doon sa perfect will ng Panginoon? Amen? So ngayon, dapat si Esther daw po ay magkaroon, si Esther kasi dapat daw po, ang pinapakita dito, dapat daw po magkaroon po tayo just like Esther ng humility to listen. Ano yun? Yung pagpapakumbaba natin at makinig tayo ng totoo. Makinig tayo sa mga instruction. Amen? So, next. Hindi na lang sorry. Ang Diyos ang magdadala sa iyo sa kabutihan at ikaw ay lalayo niya sa kapahamakan. So, ganito po lagi ang nangyayari sa buhay natin. Lagi tayong inilalayo sa kapahamakan. Sabi sa 1:2, Esther, pero ang masabi ng mga lingkod sa reyna, ang gusto ng hari, sinabi nitong ayaw niyang pumunta roon. Kaya nagalit ang hari sa kanya. So ngayon po, dito, kung babasahin natin, nababagtasin natin ulit ang Esther. Kasi si Esther po, bago naman siya maging reyna, ay meron pong reyna na talaga. Meron na pong existing na reyna. Siya si Reyna Basti. Meron na pong, bago siya naging reyna, pinalitan niya si Reyna Basti. Queen Basti. So ngayon, dahil dun sa command ng hari na itatawag niya si Reyna Basti, hindi po sumunod, hindi po pumunta, hindi nakinig. Ngayon, napunta siya sa kapahamakan. Hindi po siya kasi sumusunod. So ngayon, example na yon ni Queen Basti ay na-disrespect po ang hari. Kaya siya naghinanda si Esther para maging queen. Amen? So yun, kung totoo tayong Christian women and men, tayo ay sumunod sa ating Panginoon, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, or kahit sino man na may connection tayo sa bahay, trabaho at iglesia, lagi tayong sumunod. Amen po ba? At kung dumating man tayo sa punto na may trouble, yun, tandaan natin to
kung dumating man tayo sa mga trouble, tandaan natin that Jesus can bring something na mas maayos, mas maganda. At out of whatever you going through sa hirap natin, sa mga pasanin natin sa buhay, tulad ng ginawa ng Diyos kay Esther, ay kaya niyang gawin din sa atin po yun. Kung ano yung ginawa ng Diyos kay Esther, the hidden hand of God kay Esther, kaya niyang gawin sa atin yun. Naniniwala po ba tayo? Amen. So ngayon, last na, ano yung life application natin sa buhay? Ito yan. Kagaya ni Esther, dapat give glory to the Lord right now. Diba? It doesn't matter how much death, chaos, yung mga kaguluhan, disorder, problema, meron ng book ng Esther sa buhay natin. So si Esther po ay talagang hand of God, hidden hand of God. Kaya niya tayong i-notice natin to yun ito sa ating life application. Gayahin natin. Hindi mo kasi alam ang gagawin ng Diyos na implication sa buhay natin. Ano ba yung mga implication na yan na sinasabi ko? Yung mga nagaganap sa buhay natin. Hindi mo alam kasi na nag-work out pala ang Panginoon sa buhay natin. It's either good or bad situation. Si Lord ang nagpapagana. Yung nagpapaganap sa ating araw-araw. Pero lagi natin tatandaan nyo hindi man natin madalas makita ang God's hand sa buhay natin. Remember lang God is always there to make everything unfold beautifully. Amen? God is always there to make everything unfold beautifully. Amen? So, kung ating makikita sa ating conclusion, Book of Esther gives life-changing lessons sa ating buhay. We need to see the beauty, sabi ko nga, we need to see the beauty of God's intention. Ano ba yung intention ng Panginoon natin? Diba sabi ko kanina, walang ginawa ang Panginoon sa atin kundi para sa ikakabuti natin at for His glory. Yun lagi ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Gumawa ka ng Panginoon sa atin, partly, or lahat po ng ginagawa ng Diyos sa atin, partly po nun, for our own good and for His glory. Laging ganun ang Panginoon sa atin. For our own good and for His glory. Then, the book of Esther is there to transform, to edify us, and to strengthen us, to comfort, and ultimately to bless your faith. So, yun po tandaan natin na, ito po, God is always there. Amen? To make everything unfold beautifully. Kaya buksan ng Panginoon yung bawat libro, bawat pahina ng buhay natin araw-araw, it becomes beautiful po sa atin at para sa Panginoon. So yun po, to God be the glory.